Gagawa tayo ng no oven na oatmeal cookies at no oven na Rebel bars or Chantilly bars. Yes, mukha lang po yung oven bake pero hindi tayo gumamit ng oven sa pagluto nito. Dahil ang gamit natin sa pagluto ng ating cookies ay kawali. I'm sure lahat tayo may kawali sa bahay so pwede ka nang gumawa ng no bake na oatmeal cookies. Sa Rebel bars naman natin ay maliit na kawa ang gamit ko. And yes, pwedeng gumamit ng kaldero, basta kasya lang yung baking pans na gagamitin. Actually, wala sa listahan ko ang paggawa ng mga oatmeal na recipes. Pero dahil binigyan ako ng tita ko ng oatmeal, dahil malapit na daw itong mag-expire, so sayang naman. So ayan. Unang gawin natin ay ang oatmeal na cookies. So, dahil hindi siya i-bake sa oven, gagamit tayo ng frying pan. Yes po, dito natin siya lulutuin. Sa ating bowl ay i-mix natin ang brown sugar at softened na margarine or pwedeng gumamit ng butter. I-mix natin ito until maging light in color and fluffy. And ayan, eto na siya. So ilagay na natin ang ating itlog at ang ating vanilla essence. Tapos ay i-mix na muna natin ito. Ngayon ay maglagay na tayo ng ating oatmeal, all-purpose flour, baking soda at konting asin. Tapos ay i-mix natin ng mabuti. And then, mag-fold tayo ng chocolate chips or pwedeng gumamit ng chocolate chunks. So, pwede kang mag-chop ng baking chocolates kung hindi available ang chocolate chips. Pagka-mix natin ng ating mga sangkap ay bilugin natin ito tapos i-flatten and then isalang natin siya sa ating kawali. Ayan, so mag-lightly grease lang tayo ng ating kawali. Ang gamit ko dito ay cooking oil. Eto ng ating cookie dough, mag-scoop tayo ng 1/8 cup ng cookie dough tapos bilugin natin. Ilagay natin sa kawali tapos i-flatten natin ng bahagya. Eto'y optional, maglagay tayo ng chocolate topping. Takpan at lutuin natin for 10 to 15 minutes over low heat. And ayan, after 15 minutes, eto na siya. Malambot pa yan dahil mainit. So paghango mo ay dahan-dahan para hindi siya ma-break. Ayan, so eto yung first batch ng ating no oven na oatmeal cookies. And kung gusto mo naman ng malaking size ng cookies, eto ay 1/3 cup ng cookie dough. So, same procedure, i-flatten, lagyan ng toppings at lutuin for 10 to 15 minutes. And ayan, eto na sila. So, itabi na muna natin ito, palamigin natin. Tapos ay gawin natin ang ating Rebel bars or Chantilly bars. Bago natin gawin ang oatmeal na mixture, ay unahin na muna natin ang chocolate na mixture or yung kanyang chocolate filling. I-combine natin ang unsweetened na cocoa powder at hot water. Haluin na muna natin ito ng mabuti until maging makapal na ang texture. Tapos ay ilagay na natin ang ating condensed milk, konting asin, at optional naman na paglalagay ng chocolate chunks. Meron lang kasi tayong tira from the cookies. Tapos ay lutuin natin ito until maging smooth ang texture at wala nang buo-buo. Kapag luto na, maglagay tayo ng konting margarine at vanilla essence. I-mix lang natin ito until matunaw ang ating margarine. Itabi na muna at palamigin. Para sa Chantilly bars or Rebel bars, kailangan din natin ng oatmeal. Una ay i-combine na muna natin ang all-purpose flour, baking powder, baking soda at konting asin. I-mix na mabuti at iset aside na muna natin. In a separate bowl, i-combine natin ang softened na margarine at brown sugar. Tapos, i-cream natin ito for 3 to 4 minutes. And yes, pwede mo siyang i-mix manually by hand. After mixing, maglagay tayo ng itlog at konting vanilla essence. I-mix na muna natin na maigi.
Tapos ay maglagay tayo ng flour mixture by batch and i-mix natin after each addition. And then, mag-add tayo ng oatmeal gradually at i-fold natin ito. Ayan, pagka-mix natin ay ilagay natin siya dito sa ating baking pan at lagyan natin ng parchment paper para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal mamaya. Maglagay tayo ng 2/3 ng ating oat mixture sa ating pan at spread natin yan evenly. And then, spread natin ang ating chocolate mixture on top. Ayan, so siguraduhin lahat ng gilid ay merong chocolate na mixture. Para naman sa natitirang oatmeal mixture natin, i-dot natin ito sa ibabaw. So, kuha ka lang ng mixture tapos i-flatten natin ito at ilagay natin sa ibabaw. So, ito yung gagamitin natin sa pagluluto. So, ito ay maliit na kawa. Naglagay lang ako ng mapapatungan natin. Pero, medyo malaki yung ating pan so para siyang naghang sa ating kawa. Pero okay lang yan and yes, pwedeng gumamit ng bilog na pan. Ayan, lutuin natin siya for 1 hour and 30 minutes over low heat. Kung medium-low heat naman, pwedeng 60 minutes. So, ayan, eto na siya. So, hanguin lang natin ito at palamigin. And ayan, malamig na siya. So, scrape natin yung gilid para matanggal natin siya sa ating pan. Tinaob ko po siya para mas madali. Tapos, i-peel natin yung ating parchment paper. And then, binaliktad ko siya ulit, tapos i-slice na natin. Tapos, i-cut mo lang siya sa gusto mong size. At pwede nating ilagay sa cupcake liners. Ito ay malaki na size. Ito naman kung gusto mo na medyo maliit. And kung gusto mo na bite size, ay pwede mo pa siyang i-cut ng 4 na beses. And for comparison, eto silang dalawa. At eto na ang ating mga recipe ng oatmeal na walang oven. Ano kayang next na gusto nyong lutuin natin? Ayan, so tikman na natin. So unahin natin yung ating oatmeal na cookie. Ayan. Ayan siya. Okay, ayan. Tikman natin. Sarap. Yung tamis niya para sa akin ay tamang-tama lang. And gustong-gusto ko yung texture dahil hindi siya dry. Sarap. Ito yung second na beses akong gumawa ng oatmeal na cookies. And meron tayong ginawa noon na no-bake din siya. Chocolate chips na cookies and Oreo red velvet na cookies. Ilalagay ko ang link sa description box. So, i-check niyo kung gusto nyo. Pero eto, kung meron kayong mga oatmeal sa bahay, gawin nyo. Kahit instant na oatmeal, pwede. Or rolled na oatmeal ay pwede din. And again, sa size, pwede yung mas maliit or mas malaki yung gusto mo yung malalaki talaga. Ito kasi, tama lang. At sa topping, pwede naman na chocolate chips or pwede peanuts kung gusto nyo. Next naman ay ang ating Revel or Chantilly bars. So, yung ginawa ko noon na Chantilly bars ay hati yung opinion nila dahil marami ako kung maglagay kasi doon. Sa video na yun, yung first na ginawa ko na video ay marami ako maglagay ng baking soda and baking powder noon. So, yung iba, natatapangan doon sa lasa sa baking soda and baking powder. For me naman, parang okay lang sa akin. Yung iba okay din. Yung iba talagang ahati talaga sila. Pero ngayon ay binawasan ko talaga siya para kasi kung compare ko din sa ibang recipe, talagang konti lang sila maglagay ng baking soda and baking powder. Pero yung iba nga, hindi naglalagay ng baking powder. Baking soda lang. And may nakita ako, hindi talaga sa naglalagay ng baking soda or baking powder. So, kung gusto nyo yung ganun, pwede. Pero ako kasi ayoko ng
dry na Rebel bar. So, tikman natin. Yum! Same ingredients yung ginamit ko dun sa first video ko nito, pero ang difference lang ay binawasan ko yung quantity ng baking soda and baking powder. So, for me, gustong-gusto ko talaga yung chantilly bars or Rebel bars na moist. Ayaw ko talaga nung dry. Nakatikim ako ng ganun, dry. It's not for me yung dry na texture ng mga ganitong dessert. Gusto ko talaga yung, hindi naman basa. Ayaw ko nung parang, basta yung dry yung dating niya. Gusto ko yung ganito. So, yeah, malapit na ang Pasko and New Year. Pwede siyang gawin panghanda or pang negosyo. Pwedeng i-cut ng ganito kaliit. Or pwede din na ganito yung size. Ayan. Tapos ilagay nyo sa mga clear packs or sa box. Pwedeng assorted kung gusto nyo gumawa ng brownies or iba't ibang kulay ng cookies. Yes, parang gusto kong gumawa ng yung red, tapos may green, tapos may yellow, ganun, brown. Parang gusto ko yun. So, tignan natin. Tapos may palaman na cream cheese, chocolate. Parang maganda yun and perfect talaga sa holidays, diba? So, ayan. So, nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!